Ano to? Mukbang? Halos manlaki yung mga mata ko sa tuwa habang nakatingin sa mga pagkaing in-order niya para sa akin. Halos sakupin nitong 2 mesa na pinagdugtong namin sa dami ng in-order niya. My jolly heart is beating so fast. Para akong bumabalik sa pagiging bata. Piling ko talaga kung naging mayaman ako, siguro itong si Jollibee ang paborito ko. Thank you, Kuya Gaten. Pasalamat ko sa kanya, sabay pisel sa magkabilang pisngin nito. Napansin kong medyo nagulat pa ito sa ginawa ko at bahagya pang namulang pisngi niya. I'll accept your thanks if you stop calling me Kuya, Demetris. Pagsusungit nito, pero patuloy naman inaayos sa mga pagkain sa mesa namin. Here, open your mouth. Sabay abot sa akin ang price na isinawsaw niya sa gravy. He's always doing this. Alam kasi niyang paborito kong combination ng gravy at fries. Umupo na din ito at nagsimulang kumain. Patingin-tingin nito sa akin habang sumusubo, hinahayaan ko lang. Gusto kong mag-concentrate sa mga pagkain nasa harap ko. Ilang subo pa lang ang nagawa ko sa spaghetti nang bigla nitong pinunasan ng gilid ng bibig ko gamit ang hinlalaki niya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Nanlaki ang mga mata kong tumingin sa kamay niyang dinala niya sa kanyang bibig. Ano yun? Di ba galing yun sa bibig ko? Hindi ba ito nandidiri at talagang dinilaan niya pa? May tissue naman ah. Bigla tuloy akong na-conscious. Parang bata. Sabi nito pero hindi naman tumingin sa akin at patuloy lang sa pagkain niya. Nakita ko pang namulang tenga niya. Hindi ko lang din pinansin. Sa bagay hindi naman ito ang unang beses na ginawa niya yun sa akin. Minsan nga nakikikagat pa ito sa ice cream ko. Walang arte si Gaden pagdating sa pagkain. Kinakain ito kahit tira ko pa. Simula nang maging close ko ito, para ko na rin itong matalik na kaibigan. Komportable ako kapag kasama ko siya. Feeling ko safe ako sa kanya. Hindi din naman kasi ito nagte-take advantage sa akin. Laging kapakanan kong inuuna niya. Come on, give me your bag. Doon mo na sa kar tapusin yung Sunday mo. Nag-message na tong kaibigan ko kasi may pupuntahan pa daw siya. Sabi nito nang matapos na kaming kumain. Pero humirit pa ako ng Sunday kaya heto bit-bit niya ngayon. Mabilis kong sinunod ang sinabi niya. Mas feel ko din naman kumain dun sa car niya habang nagmamaneho siya. Minsan nga feeling ko nadudumihan ko pa yung sasakyan niya pero sabi naman niya sa akin, ayos lang basta busog ako. Siya na daw bahala sa boss niya. 15 minutes lang ang binahe namin at nakarating kami sa kabilang mall. Dito daw kasi naghihintay ang kaibigan niya. Inalalayan niya akong bumaba pagkatapos diretsyo na kaming pumasok. Hi Lucas! Nice to see you again! Bati ng babae kay Gaden sabay beso sa kanya. Pero napansin kong imbis na Gaden, Lucas ang tawag nito sa kanya. Siguro close ang dalawang to. Napakaganda ng babae sa suot nitong body-hugging dress na kulay blue. Pasimple kong tiningnan ang mga suot niya. Halatang mayaman ito kasi mukhang hindi pangkaraniwan ang gamit niya. Mula sandals, damit at bag. At ang isa pang pumukaw sa akin ay ang pagkakaparehas ng relong suot niya sa relong bigay ni Gaden sa akin noong kaarawan ko. Bigla ko tuloy naisip na baka nga mamahalin itong relong suot-suot ko ngayon. Hi Cristel! Long time no see! Balikbati ni Gaden sa kanya. OA mo, last week lang tayo nagkita. Sabay irap nito kaya natawa ako. By the way, this is Demetris. Pakilala nito sa akin. Dal, she's my friend. Veronica Cristel Balderrama, the only daughter of... Stop it, Lucas! Hi, Demetris! Nice meeting you! Bati nito sa akin. Huwag kang magpapaniwala dito sa kaibigan ko, bolero to. Natatawang dagdag pa niya. Hi, Miss Cristel! Kumusta po kayo? Nahihiya akong bati sa kanya. Parang nakakailang kasi itong maging kaibigan. Hindi man lang ito nagdadalawang isip na makipagbeso sa akin. Feeling ko pa naman nalalagkit na ako kumpara sa kanya na parang pinaliguan ata ng pabango. Oh, cut the mess. Just call me Beron, or if you want, you can call me ate. Sa tingin ko mas bata ka pa naman sa akin. Sabi nitong nakangiti, parang naantig ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko akalaing gusto niyang tawagin ko siyang ate. Tsaka may ganito pa pala. Akala ko kasi yung mga babaeng gaya niya namimili ng kaibigan. Pero pakiramdam ko iba siya. O di kaya dahil din sa kaibigan ko si Gaden kaya naging mabait ito. Anyway, here's what you need, Ver. Sabay abot ni Gaden sa kanya ng envelope. Where's Nate? Biglang tanong nito kay Veron at nakita ko pang pag-ismid niya. He's just somewhere. Hayaan mo yun. Anyway, thanks for this. I'll wire you the payment. Gotta go.
Thanks, Lucas, and nice meeting you, Demetrius. By the way, you two look good together. Bye, guys! Paalam nito at hindi man lang hinintay ang sagot namin at tila nagmamadali. Take care, Cristel! Pahabol ni Gaiden. Thanks, you too! Sigaw niya pabalik. Dumiretso na kami sa mansyon ng mga bilyarama. Pagkatapos namin sa mall, nag-aya pa si Gaiden na manood kami ng sine pero tinanggihan ko na. Madami pa akong gagawin sa mansyon. Plus may kailangan akong tapusing homework. Thanks sa Javi, Gaiden. Sobrang busog ko po. Nakapark na kami sa harap ng gate ng mansyon. Hindi muna ako bumaba at nakipagkwentuhan muna ako sa kanya saglit. Namiss ko rin kasing mokong na to. You're always welcome, Dal. Kung gusto mo bukas ulit. Seryosong baling nito sa akin. Gusto ko sanang umoo. Paborito ko kaya yun. Kaso nakakahiya din naman sa kanya. Baka sabihin pa nitong inaabuso kong kabaitan niya sa akin. Sige na, baba na ako. Baka magtataka na si Kuya Carding kung bakit ang tagal kong bumaba. Akmang bababa ito para pagbuksan ako, pero pinigilan ko na. Ayokong may makakita sa kanya. Baka kung ano pang isipin nila pag nalaman nilang si Gaiden palang lagi naghahatid sa akin. Pero ano naman ngayon, maayos naman itong nagpaalam nung umalis ito. Feeling ko nga, alam din naman nila na nagkikita kami. Thanks, Gaiden. Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Paalam ko sa kanya. Nakita kong may dumaang lungkot sa mga mata niya, pero agad din namang nawala. You too, Dal. Take care of yourself. Masuyong sabi nito sa akin. Sabay hila sa akin palapit sa kanya para mayakap ako. Sige na, Dal. Pumasok ka na. Don't forget to text me if you need anything. Masuyong sabi nito. Thanks, Gaiden. Ingat ka, ha? Kuya, I want ice cream, please. Ungot ng batang babae sa binatilyong kausap nito. The boy is seriously looking at her sister's beautiful blue eyes. Hindi magkatulad ang mata nila dahil namana niya ang mata niya sa kanyang ina. She really adored her. Sobrang mahal niya ang bunsong kapatid niya. He loves her sister so much na kahit anong gusto nito pinagbibigyan niya. Gaya na lang ngayon, tumakas lamang sila sa mga yaya nila dahil gusto ng kapatid niya maglaro ng bahay-bahayan dito sa park. And because he can't say no to her, kahit labag man sa loob niya, sinamahan niya pa rin ito. For sure, pag nalaman na naman ito ng daddy nila siyang malilintikan. Siguradong grounded na naman siya buong linggo. But it's okay for him. He is willing to do anything as long as Natalia is happy. Nag-iisang kapatid niya lamang ito. His sister is 11 years younger than him. Akala nila hindi na siya masusundan, kaya tuwang-tuwang parents niya nang nalaman nilang magkakaanak pala sila ulit. But he is happier kasi may makakasama na siya. Hindi na siya magiging bored sa mansyon nila. Kahit pambabae ang laro nito, sinasamahan niya pa rin ito. They treated her as a gift to their family. Kaya mahal na mahal nilang nag-iisa nilang prinsesa. Everything his sister wants, sinusunod niya ito. He don't want her to be sad. Kaya kahit anong hinihiling nito, pinagbibigyan niya. Sige na, kuya. Please. Paglalambing nito sa kanya. At alam nitong kapag ginagawa nito iyon ay hindi niya ito mahihindian. But he's hesitant. Kasi may kalayuan sa pwesto nilang nagtitinda ng ice cream. Nagdadalawang isip siya kung pagbibigyan niya ba ito. How can I buy you ice cream? I can't leave you here. Mom will be angry if she knew that I left you. Sagot naman ng batang lalaki sa kanya. No, I want ice cream. I want ice cream. And the girl whined. Natalia, stop. No, kuya. I want ice cream. Nagsimula na itong umiyak nang makita nitong wala siyang balak bilihan ng ice cream na hinihingi niya. She really knew what to do para masunod ang gusto niya. May pagka-spoiled ito sa kanya dahil nga malayo ang age gap nila. Okay. Just stop crying, princess. I'll buy you ice cream. But promise me that you'll just stay here. Sabi nito sabay pahid sa namamasang mukha ng batang babae dahil sa pag-iyak nito. Don't talk to strangers, okay? And please, princess, if someone go near you, call me agad, okay? Kuya, you'll just go there, oh. Sobrang near lang po dito. Sabi pa nito sa kanya, sabay turo sa pwesto ni Manong na nagtitinda ng ice cream. Promise me, princess, that you'll not go anywhere, okay? Paninigurado pa nito bago iniwan ng batang babae. Yes, kuya. Promise, I will wait for you here. Sagot niya. Damihan mong ice cream, kuya, ha? Pahabol niya sa lalaking tinatawag niyang kuya nang makaalis na ito.
Nasa isang park sila ng lalaking tinawag niyang kuya. Siguro kapatid niya ito dahil kuya ang tawag niya. Hindi niya lang sigurado dahil yun lang ang matandaan niya. Hindi niya alam kung bakit silang dalawa lang. Ang tanging naalala niya lang ay kasama niya ito naglalaro sa isang park. Hindi siya sumama sa batang lalaki na bumili ng ice cream dahil nakalatag ang mga laruan niya sa damuhan. Ayaw niyang iwan ang mga laruan niya. Baka mawala ang mga ito kapag umalis siya. Matyaga siyang naghihintay sa kuya niya nang biglang may humintong sasakyan sa malapit sa pwesto nila. Nagmamadaling lumabas ang isang babae, kasama ang dalawa pang lalaki at mabilis itong lumapit sa kanya. "Kunin niyo na ang bata, bilis!" Sigaw ng lalaking nasa loob ng van. Nakita niyang patakbong lumapit sa kanyang babae at agad siyang nahawakan nito. Ipinasya sa lalaking kasama nito. Sinubukan niya pang pumiglas pero hindi niya nagawa dahil mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. At binitbit na siya papasok ng sasakyan. "No! No! Kuya! Help me!" Sinubukan niya pang kagatin ng lalaking may hawak sa kanya. Pero parang baliwala lang dito ang pagkagat niya. Sinubukan niya sumigaw pero tinakpan nito ang bibig niya. "Kuya! Help me! No! No!" Umiiyak nitong tawag sa kasama niya. Pero wala na siyang nagawa nang ipasok siya ng mga ito sa van. Walang laban ang maliit niyang katawan sa mga ito. Kahit anong iyak niya sa loob ng van, hindi siya pakakawala ng mga dumukot sa kanya. Habang papalayo ang van, nakita niya pa ang kuya niyang tila naghahanap sa kanya. Sinubukan niyang sumigaw pero hindi na siya narinig nito. "Kuya! Help me! Kuya! Kuya!" "Arabella! Arabella, gising! Girl, gising!" Baka sa mukha ni Gina ang pag-aalala nang magising ako. Pinigyan ako nito ng isang basong tubig at agad ko namang ininom. Pakiramdam ko tumakbo ako ng ilang kilometro dahil pawis na pawis ako. Nanunuyo din ang lalamunan ko dahil pakiramdam ko kanina pa ako sumisigaw. "Girl, okay ka lang?" Hani ni Gina. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Ilang beses na kasi akong nanaginip ng ganito. Hindi ko alam kung bunga lang ba ito ng aking imahinasyon o totoong nangyari sa buhay ko. Ilang beses ko na sinubukang alalahanin ang mukha ng lalaking kausap ng batang babae sa panaginip ko. Pero hindi ko talaga maalala. Tanging naaalala ko lang ngayang kulay asul na mga mata ng batang babae. Posible bang akong batang yon? Pero bakit wala akong maalala? "Girl!" Ulit nito sa akin. Sabay ipit ng buhok ko sa likod ng aking tenga. "Lately napapansin kong palagi kang nananaginip. Tsaka minsan napapansin kong nagigising ka madaling araw. May problema ka ba? May bumabagabag ba sa'yo?" Halata sa boses ni Gina ang pag-aalala. Akala ko hindi niya napapansin na nagigising na lang ako bigla ng madaling araw dahil sa madalas kong napapanaginipan. Hindi ko ito nabanggit sa kanya dahil hindi rin naman ako sigurado kung anong mga napapanaginipan ko. "Pwede mong i-share sa akin, girl. Alam mo naman na parang kapatid na ang turing ko sa'yo, di ba?" Sabi nito nang mapansing hindi ako umimik. "Jean, hindi ko din alam kung paano ko sasabihin sa'yo dahil panaginip lang naman ito. Pero madalas kasi nananaginip ako tungkol sa isang batang babae at binatilyong lalaki. Pero kahit anong pilit kong alalahanin ang kanyang muka, hindi ko talaga maalala ang muka niya." Ikwinento ko kay Gina kung ano ang madalas na nagpapakita sa panaginip ko. Mula simula hanggang sa pagkuha nila sa batang babae, hanggang dun lang palaging napapanaginipan ko. Maliban doon wala na akong maalala pa. Pati si Gina hindi rin alam kung anong ibig sabihin nito. May sinabi pa siyang baka akong batang babae dahil nabanggit ko sa kanya na kulay asul ang mga mata ng batang babae. Posible bang kung ako yon? Pero bakit nakalimutan kong nangyari sa akin? Ilang linggo na akong binabagabag nitong panaginip ko. Kahapon tinawagan ko si Ate Loretta. Nagbabaka sakali ako kung bumalik na ba si Chang doon sa lugar namin. Tanging si Chang lang ang makakasagot sa akin dahil siya lang naman ang kinalakihan kong magulang. Pero sabi ni Ate Loretta, wala siyang balita kung nasaan si Chang simula nang umalis ito doon. Hindi na raw ito bumalik. Baka raw nagtatago ito dahil baka natatakot kay Chong. Sabi ni Ate Loretta, tumakas daw ito sa kulungan. Bali-balita pa nga raw dun sa lugar namin na minsan nakikita nila si Chong sa gabi na umaaligid malapit sa bahay namin. Winarningan din ako ni Ate Loretta na mag-ingat. At baka malaman daw ni Chong kung nasaan ako. Nalaman niya daw na nagtatanong si Chong sa mga kapitbahay kung saan ako nagtatrabaho. Pero walang nakakaalam kung nasaan ako. Dahil inilihim ni na Ate Loretta ang pagtatrabaho ko dito sa mga bilyarama. Natalia,
Mahinang banggit ko sa pangalan ng batang babae sa panaginip ko. Sino si Natalia, girl? Iyan ang tawag ng lalaki dun sa batang babae. Pero Jean, hindi sila parehas ng kulay ng mata. Itim ang mga mata ng lalaki, pero hindi ko maalala ang mukha niya. Malabo ito. Pakiramdam ko sumasakit na ang ulo ko. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos. Dahil kapag nagigising ako, nahihirapan na akong bumalik sa pagtulog. Sige na, Jean. Matulog ka na ulit. Pasensya na sa abala ha, sabi ko kay Gina dahil nakita kong humikab na ito. O siya, sige. May pasok pa ako bukas, girl. Matulog ka na rin ha. Huwag mo nang alalahanin ang panaginip mo para hindi sumakit yung ulo mo. Haniya bago lumipat sa kama niya at bumalik sa pagtulog, tumalikod na rin ako sa kanya. Hintayin ko na lang na dalawin ako ng antok. Dagdag na rin siguro sa iniisip kong nalaman kong pagtakas ni Chong sa kulungan. Natatakot ako sa aking kaligtasan. Tsak nagagantihan kami ni Chong sa pagpapakulong ni Chang sa kanya. Kung hinahanap nito si Chang, malaki ang tsansang pati ako hinahanap na rin ito ngayon. Nakatulugan ko ang pag-iisip tungkol sa panaginip ko, sa pagtatago ni Chang at ang pagtakas ni Chong sa kulungan. Inaantok pa man pero kailangan kong gumising ng maaga kasi sabi ni Nana bibisita daw ang mag-asawang bilyarama dito sa mansyon ngayon. Kailangan kong palitan ng mga kortina at kobre kama sa loob ng silid ng mag-asawa. Mabuti nga tapos ko nang palitan kahapon sa ibang silid. Pati ang silid niya nilinisan din namin. Si Ate Minerva ang naglinis sa silid niya. Kahit naman na hindi ito umuuwi dito, pinananatili pa rin namin malinis ang kanyang silid. Simula nung maghiwalay kami, hindi ko kailanman sinubukan na pumasok sa silid niya. Iniiwasan kong mga bagay na makapagpapaalala sa kanya. Pinalinisan ni Nana pati ang ibang silid dahil hindi rin daw siya sigurado kung may bisita bang kasama ang mag-asawa. Pero kahit naman hindi sabihin ni Nana, sinisiguro naming malinis lahat ng silid dito sa mansyon. Nakakatawang ang isipin na palagi kaming nagpapalit ng mga kortina at mga kobre kama. Wala namang gumagamit sa mga ito. Iba talaga ang mga mayayaman. Pero nakasanayan ko na rin ang ganito dito sa mansyon ng mga bilyarama. Kung iisipin nga, pwede namang wala na silang labandera. Kasi andyan naman si Ate Minerva. Pwede naman itong isalang ang mga labahin sa washing machine habang naglilinis ng bahay. Pero mabuti na rin tong ganito. At least may trabaho ako at nakakatulong sila sa mga mahihirap na kagaya ko. Swerte na nga ako na kahit wala naman akong masyadong trabaho, malaki pa rin ang pinapasahod nila sa akin. Kaya nga sa tuwing bakante ako, tumutulong talaga ako kina Nana. Kahapon nga nung sinabi ni Nana ang tungkol sa pagbisita ng mag-asawang bilyarama, sinabi ko rin sa kanya na hindi ako papasok ngayon para matulungan ko sila ni Ate Flor at Ate Minerva. Gusto ko sanang umabsent ngayon kasi tutulungan ko sana sila. Kaso may quiz kami. Ayaw naman pumayag ni Nana na hindi ako papasok. Sabi pa niya mas maaga naman raw uuwi si Gina sa akin ngayon. Napagdesisyonan ko na lang na pagkatapos ko sa quiz mamaya uuwi din ako agad. Nakakahiya pa rin na wala man lang akong maitulong kina Nana. Tisay, uuwi ka na? Tanong ni Sevi, kaklase at kasama ko sa project namin. Oo Sevi, pasensya na, nagmamadali kasi ako. Bukas na lang natin pag-uusapan ng tungkol sa project ha. Kakatapos lang ng quiz namin, kaya nagmamadali na akong lumabas. Hindi ko na nga hinintay pang iba ko pang kaklase. Bukas na lang kami gagawa ng project namin sa iba naming subjects. Kailangan ko nang umuwi. Dumiretso na ako sa sasakyan ng jeep. Maglalakad na lang ako galing sa gate ng subdivision papunta sa mansyon. Kapag bakante kasi si Kuya Joel, sinusundo niya kami ni Gina dito sa gate ng subdivision o kaya sa university. Minsan naman hinahatid ako ni Gaiden. Speaking of Gaiden, 2 linggo na itong hindi nagpapakita sa akin. Nagpaalam lang ito na isasama daw siya ng amo niya sa ibang bansa. Bongga talaga ang boss ng kaibigan ko. Big time. Sabi pa nito tamad daw magmaneho ang amo niya kaya sinasama siya. And take note, nasa US daw sila ngayon for a business trip. Kagabi nga nagtanong pa ito kung anong gusto kong pasalubong galing US. Pero kahit hindi pa ako magsabi kung ano-ano naman ang bitbit nito pag uwi, ang iba nga hindi ko pa nagagamit. Nahihiya kasi ako, feeling ko mamahalin ng mga regalong bigay niya. Pinagbawalan ko na nga ito pero sabi niya libre lang daw ng amo niya sa kanya. Wala din naman daw siyang kapatid na babae kaya sa akin niya na lang daw binibigay. Hindi din daw trip ni mama niya ang mga ito kaya sa akin na lang daw. Pagkarating ko dumiretso na ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Simpleng white dress ang suot ko at tinali ko lang ang buhok ko, ponytail style para malinis tingnan. Gusto ko rin namang humarap sa mag-asawang bilyarama na presentable. Oh, Arabella!
nandyan ka na pala. Pakiayos naman itong dessert doon sa table, apo. Mamaya lang bababa na sina Madam at Sir. Sabi ni Nana. Andito na po sila, na? Tanong ko kasi hindi ko naman nakita ang mag-asawa. Nasa silid nila nagpapahinga saglit. Napagod siguro sa biyahe. Kaya pala hindi ko nakita ang mga ito. Pero napansin ko naman ang dalawang sasakyan sa labas kanina. Siguro may kasama ang mga ito. Napansin kong madami na naman kasi ang hinandang pagkain nila, Nana. Kinuha ko ang dessert na sinabi ni Nana at dinala ito doon sa mesang nakalaan para dito. As usual, puno na naman ng iba't ibang pagkain ng mesa na akala mo may piyesta sa dami ng pagkain nakahain. Girl, dyan ka na pala. Pakikikuha naman ako sa bulaklak na inayos ni Pinsan. Nakalimutan kong kunin kanina. Nasa likod ito, girl, dun sa tinatambayan mo. Pakiusap ni Gina sa akin. Agad naman akong sumunod sa pakiusap niya kasi napansin kong busy ito kakaayos sa mesa at iba pang mga kakailanganin.